Bago po ang lahat, pasalamat ako sa Duterte campaign team na nagbigay ng suporta sa ating dito. Nandiyan po sila sa likod. Sa Kampilan, sa PANA, sa PDP Laban, at sa inyo lahat po maraming salamat. Kahapon po, alam po ninyo kaya ko nasabi yan, nakakapagtaka. Ngayon, ang nagsasabi ng totoo, ngayon ang nagsasabi ng nalalaman niya para sa pananagutan, para sa hustisya, yun ang inuusig ng batas. Yun ang pinapagalitan ng kanyang organisasyon. Alam niyo na, hindi ko napapangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahat ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka. Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yon ay credible witness. Hindi po siya madi-disqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General, maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist. I'm not being Ang sabi ko po kasi, na isang example ko, pagka dinidiscredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 20 yan. Sama na natin si Colonel Grijaldo ng pulis. 21 po yan. Pag dinidiscredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pagnotaryo, ano ngayon? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss, dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun naman pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue. Meron dishonorable kasi naawol bakit naawol? Hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Pagkatapos mo nung bumalik ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Nilagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report 5 days, 7 days. Awol ka na. Hindi mo na naasikaso kasi meron ka pang mga ibang problema. Dishonorable ka na. Kasalanan ba niya yun? Yung ba derogatory? Yung ba Hindi. Yung ba incriminating? Hindi. Kaya sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon, yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat humahabol sa mga pinangalanang matataas na opisyal ay hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Bakit itong 18 kung saan-saan tumatakbo, tunaharap sa media? Kahapon, pumarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba? Hindi. Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawing taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar 3 beses kami nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, andyan na sila, ganyan. Takbo na naman kami, lipat kami ng venue. Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kaming gustong siraan. Wala kaming gustong papanginin sa paningin ng kahit sino man. Ang intention lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapanigan ng UPI Movement Inc. Yan po ang pangalan namin, UPI Movement Inc. Ang saligang batas. Sinisiguro namin na ang saligang batas ay dapat galangin,
dapat sundin at dapat ipagtanggol. Ngayon po ang ating saligang batas ay masyado nang nagagahasa, masyado nang nayuyurak at masyado nang nasasalbahe. Hindi na po natin ginagalang, hindi na po ginagalang ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Nakapagtataka po, meron nga pong nagtatanong, hindi ako ha, sila nagtatanong, ay ko. Meron ba tayong gobyerno o mafia yung nagpapatakbo ng ating gobyerno? Kasi sila nagtatakipan, sila Because of mali-maleta. Saan pa po tatakbo ang ating mamamayan para sa katotohanan? Yung maliit na pamilya na namatayan, na hindi niya na madidinig yung boses ng kanyang anak. Tatay, wala na. Nalunod na eh. Hindi niya na mayayakap si kuya, si ate, wala na. Nalunod na. Si tatay hindi na uuwi. Paano yung justisya para sa kanila? Dahil yung sa mga flood control na kung naitayo, hindi sana sila maaaring namatay. Yan po ay pinaglalaban natin. Yan po ang focus. Dapat po si Ombudsman, tawagin niya lahat ng pinangalanan at protektahan niya. Itong 18, hindi yung 18 ang uusigin niya, hindi yung 18 ang sasabihin niya. Wala kayong kwenta mga sundalo dahil kayo discredited, kayo... si Senator Lacson sinabi, merong isa hindi naman mga dishonorable discharge. Yung isa reservist. Ano ngayon? That is not the issue. The issue, ladies and gentlemen, pagka ganyan, magkaisa-isa tayo, usigin natin ang usigin hanggang sa, ewan ko, wala na yatang hiya sa Wala na po. kanilang mga anak. I mean, can you face your child in the morning during breakfast? Kung ganyan ang paninindigan mo sa bayan at tadidinig ng... Si Sandy kaya nagbago yun, inusig ng anak eh. Yes, that's true. Hindi na kaya yung pag-uusig ng anak niya. Sa tatay, hindi ko alam, ikaw pala ganyan, eh, tagal na kitang iniidolo. I don't know about this, guys. So yun lang po, mga kasama, huwag po kayong magbabago. Alam po ninyo, isa-isa na lang. Sabi nila, walang visa yung kanilang statement ng 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Okay? Ikaw, pagka-isa, kung akin yung affidavit mo, tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintangan, example lang ito, ha? Example lang ng pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya. Kahit siya magpabayad. Kasi joint affidavit. Andun pa rin ang pirma niya. Pasinungalingan niya, sagutin niya sa 17. Diba? So mahirap, kaya ginawang joint affidavit. Para hindi mabili. 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, ang dami nun. 1 trillion yung pera nila eh. 1 trillion yung kailangang panagutan. 1 trillion yung kailangan sagutin sa taong bayan na dapat sana yung paligid, lalo doon sa amin sa Quezon City, sa District 2, gumanda sana ang paligid, gumanda sana ang buhay ng mga taga ron. Kung yung budget, kano ba budget doon sa District 2? 3.5 billion yata o 5.3 billion. Hindi ko na matandaan. Basta in the billion. Punta kayo sa Quezon City sa District 2, sa Commonwealth, sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Bagong Silangan. Kung magkaroon ng pagbabago despite that money that was allotted to Nothing. the district. Taga-district po ako. Huwag po kayong magbabago. Maraming salamat po. Pagtulungan tayo. Labanan natin ang katiwalaan. Magandang umaga po.